sa biyaya ng kalakasan, maging sa pagsama at patnubay. Salamat po, Panginoon, sa buong isang linggo muli na nagdaan. Lahat kami ay inyong ingatan. Amen. At ngayon, narito kami muli sa aming tagpuan sa inyo, Panginoon. Malapit kami muli, nagpapakumbaba pagkat wala po kami magagawa kung wala po kayo sa amin. Samahan niyo po kami, Panginoon, sa mga sandaling ito. Hayaan niyo muli ng mga salita po ninyo sa aming buhay ay magministeryo sa lahat ng aspeto ng aming mga pangangailangan. Kaya, Panginoong Diyos, sa inyo namin pinagkakatiwala at aming inaangkin ng may pananampalataya na kayo ang Diyos na tumutugon sa lahat ng aming pangangailangan. Kaya Panginoon, tanggapin niyo po ang lahat ng pagpupuri, pasasalamat na aming ibinabalik sa inyo dahil sa inyong kabutihan at katapatan sa lahat-lahat sa aming buhay. Ito po ang aming samudalangin sa pangalan ni Jesus, ang ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen and amen. Palakpakan na po natin. Okay, bago po tayo magsiupo, atin mo na pong basagin ang mabuting balita ng Panginoon para sa atin. At this time, ang ating pong pag-aaralan ay sa sulat sa letter ni Apostle James, chapter 1, o Santiago sa Tagalog. Chapter 1, simula sa verse 13 hanggang sa verse 18. Ganito ang sinasabi. Santiago o James, chapter 1, verse 13 hanggang sa verse 18. When tempted, no one should say, God is tempting me. For God cannot be tempted by evil, nor does He tempt anyone. But each person is tempted when they are dragged away by their own evil desires and enticed. Then, after desire has conceived, it gives birth to sin. And sin, when it's full grown, gives birth to death. Don't be deceived, my dear brothers and sisters. Every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like shifting shadows. He chose to give us birth through the word of truth, that we might be a kind of first fruits of all He created. Sa Tagalog ay ganito naman ang ating mababasa. Sabi diyan sa Tagalog sa may verse 13 ulit, huwag sabihin ni naman na tinutukso siya ng Diyos kapag siya'y dumaranas ng pagsubok. Sapagkat ang Diyos ay hindi maaaring matukso at hindi rin naman niya tinutukso ang kahit sino. Natutukso ang tao kapag siya'y naaakit at napapatangay sa kanyang sariling nasa. Kapag ang nasa ay tumubo at nagpugat sa kanyang puso, magbubunga ito ng pagkakasala. Kapag ang kasalanan ay lumala, ito'y hahantong sa kamatayan. Huwag kayong padaya, mga kapatid kong minamahal. Ang lahat ng mabuti at ganap na kaloob ay buhat sa Diyos, mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa kalangitan. Hindi siya nagbabago o nagpapakita ng bahagyamang pagbabago. Niloob niyang tayo'y maging anak niya sa pamamagitan ng salita ng katotohanan, upang tayo'y maging pangunahin higit kaysa lahat ng kanyang mga nilalang. Purihin natin ang Panginoon, purihin ang Diyos. Purihin ang Panginoon. Pinag-isipan, rin ko tayo ng pangpo, mga kapatid. Okay. So, meron lang po akong sinisilip ko. Well, kumusta na po tayong lahat, mga kapatid? Talagang rainy season na po, no? Talaga naman pong napaka-maulan na po. Yung ulan po natin ay, although rainy season na talaga, pero minsan unpredictable siya. So,
araw, minsan ay ulan, hindi po natin sigurado kung paano po siya huminto o tumitigil. Basta ang mahalaga, alam natin na umuulan. That is the season of in this world, may mga kanya-kanyang panahon. Just like with our faith, our spiritual life, meron ding mga season ang Diyos sa buhay natin. Kung may season ang panahon, meron din season ang Diyos sa buhay natin. Kaya, huwag kayong masyadong mamadali sa paghahangad ng mga bagay na gusto natin dumating sa buhay natin kasi na may season ang Diyos. Ang gagawin nyo lang, patuloy nyo lang ipagdasal. Ang tungkulin lang natin ay ipagdasal, ang tungkulin naman ng Diyos ay ipagkaloob ayon sa kanyang panahon. Sa kanyang, magkasama yan panahon at kalooban ng Diyos. Pag panahon at kalooban ng Diyos, sigurado po yan, magbibigay sa atin ng peace of mind. Ang isa sa mga gauge kung bakit ang buhay po natin ay nagkakaroon ng troubles, nagkakaroon tayo ng mga trials, sufferings, kasi po may mga bagay na ginugusto natin na ginawa natin sa pamagitan ng ating lakas, ng ating puwersa, o ng ating kakayanan. Although napunta naman sa atin, pero parang hindi tayo manakaw, parang hindi tayo satisfied, parang hindi tayo kontento. Pero, but if it is comes from the Lord, kahit na na-delay, alam niyo po, kahit na-delay, kahit nahirapan ka, pero yung fruits of joy, happiness, and satisfaction, even peace, mga kapatid, you cannot compare with those things that you have in your life. Hindi mo talaga maikukumpara. Kaya, ano lang po, prayer, pagtitiis, pagtsatsaga. At dyan po pumapasok ang tukso sa buhay natin. Dyan po pumapasok. Nag-pray ako ng Webes pa, Biyernes, sa Sabado, sa kahapon, sabi ko, Lord, ano po ba ang yung sakto sa nangyayari sa buhay namin? Bakit mo ba kami nag-discover, nagkakagulo, nagkakatroubles? Ba't ba kami bumabagsak? Saan po ba nanggagaling yun? Ba't po ba kami napapahamak? Ba't po ba kami nasisira? Saan po ba nanggagaling yun? Nanggagaling po yun, nag-umpisa sa mga temptations sa buhay. And this is all about, I'm going to share with you this afternoon, it's all about how to handle temptation. Paano ba natin ma-manage, i-handle upang maging successful, mag-succeed po tayo sa mga temptation. Sa buhay natin bilang tao, sa mundong ito, nakakasama na po ito. Ibig sabihin, kabahagi na ito ng buhay. Without temptation, hindi mo ma-realize how strong you are without it. So, kung ang temptation, sinasabi nila ay masama, maaaring masama, pero sa Bible kasi, nagiging masama lang siya kapag ikaw ay napapatanay. Kahit gaano kadami ang nanunukso sa iyong demonyo, kung hindi ka matangay-tangay, palagay ko, hindi ka magkakasala. Temptations is not a sin. Hindi po yan kasalanan. Pag tinutukso ka po ng demonyo, halimbawa, pera, sa flesh o laman, sa pride, o kaya sa materials, o kaya sa love. Pag tinutukso ka ng demonyo, hindi ka pa po nagkakasala. Kailan ka magkakasala? Pag ikaw ay napatangay. When you give in into temptation, then it births sin. Magdadala na yun doon ng kasalanan. Doon magkakasala kapag ikaw ay na-drag away, natangay, o nainganyo at nahuli. Pero kahit 10, 20, 30 ang nanunukso sa iyo, kung hindi ka naman bumibigay, hindi ka nagkakasala. So, ganun ka simple ang temptation. So, temptation itself is not a sin. It's not an evil. Nagiging evil lang yan kapag pumasok ka, niyakap mo, tinanggap mo, at ginawa mo. So, without
Temptation, without evil in this world, paano naman tayo malalaman natin kung gaano tayo matatagkatibay? Sa isang relasyon, kailangan may temptation. Diba? Kaya maraming naiinis, nagagalit sa mga relationship dahil sa tukso. Kung hindi dahil sana sa tukso, hindi si sana nagsasama pa ng maayos, ng maliwalhati, ng maliwag, ng maganda. Kaya so dahil sa tukso, yan, ganun ang nangyari. Pero, lilinawin natin. Sa Bible, temptation is not a sin. It will become a sin kapag ikaw ay nag-ibig, natangay ka, at nainganyo ka. Ganun po ang temptation. Now, sabi ng James chapter 1, verse 13, when tempted, no one should say, God is tempting me. Walang pwede magsabi, uy, tinutukso ako ng Diyos. Ang Diyos, sabi dyan sa ni Apostol Santiago, for God cannot be tempted by evil. Hindi matutukso ang Diyos. Hindi siya matutukso dahil makapangyarihan siya at hindi uubra sa kanya ang power ng evil because He created everything in this world. Nasa kanyang power and authority. At kailanman, hindi niya siya nanunukso. Kung ang Diyos, kailanman, hindi siya ang nanunukso, so saan galing ang tukso? Sabi niyan the Apostle James but, nor does He or God tempt anyone. Hindi. Ibig sabihin, ang tukso ay galing kay Satan sa kanyang mga demonyo at galamay upang sirain ang mga taong nananalig sa Diyos. How to handle temptation? Now, kung minsan, sometimes, the trials are testing on the outside. Ang mga pagsubok sa buhay natin ay minsan galing lang sa labas. Pumapasok sa atin, umaatake, pumapasok sa atin. Or it may be the temptation sent by Satan. Para encourage tayo na tayo po ay ini-encourage tayo ng diablo, ni Satan, sa sarili nating sinful nature. Kasi alam ni Satan na tayo mahina ka. Alam ni Satan na marupok ka. Alam niya madali kang bumigay. Kaya gagawin niya, tutuksoin ka niya para ikaw ay bumagsak. So kung ang temptation hindi galing sa Diyos, dahil ang nais ng Diyos, ikaw at ako ay lumakas, maging matatag at matibay. So si Satan, ginagamit niya ang temptation para mahulog tayo, bumagsak tayo mga kapatid. Kaya magkaiba po yan. Trials, maybe, galing sa Panginoon, but temptation comes from Satan. So, subukin ka ng Diyos, hindi dahil sa gusto kanyang mahulog at bumagsak. Sabi niya for God, nor He does tempt anyone. Susubukin ka niya, hindi dahil gusto kanyang sumama, bumagsak ka, maghirap ka, wala yun sa vocabulary ng Diyos. Or in fact, ang nais ng Diyos, pagpalain ka niya. Si Satan, ang gagawin niya, hindi ka niya susubukin, tutuksoin ka niya. Kasi yung pagsubok, nagre-resulta ng pagiging matatag at malakas mo. Yung tukso, hindi magdadala yun sa pagiging malakas at matatag mo. Dadalhin ka para bumagsak, para lumala. Nakita niyo yung difference? Temptations brings you to become worse. But trials brings you to become strong. Kaya, magkaiba ang pagsubok galing sa Diyos. Ang tukso galing kay Satan. Buhay pa ba kayo? Amen! Palakpakan muna natin si Satan. Now, trials may be tests sent by God po yan, mga kapatid ha. It may be tests or galing kay Satan. Dalawa po yan. Temptation galing kay Satan dahil ayaw niyang pagpalain tayo ng Panginoon. Kaya lahat po ng nangyayari sa buhay natin na hindi maganda, isa lang ibig sabihin nun, galing kay Satan dahil gusto niyang masira ka. Kaya nga lang, kaya nangyari yun kasi
nag-give in ka, nainganyo ka, natangay ka. Imagine, no? Ang Diyos, hindi niya tayo binibigyan ng, hindi niya tayo kinokontrol na parang robot. Binibigyan ka niya ng layak na magpasya dahil alam mo ang tama at mali. Tama po ba? Alam natin ang tama at mali. So binibigyan ka ng Diyos ng freedom na pumili. Kasi kung galing sa Diyos lahat ng iyong iisipin at desisyon, wala ka ng kalayaan. Ang pinakamasarap pa naman sa relasyon ay yung kalayaang pumili. O subukan mo nga kasama mo, asawa mo, nag-date kayo. Kakain kayo, siya masusunod ng menu. Manonood kayo ng TV, siya masusunod kung anong pelikula, anong movie. O bibili kayo ng damit, siya masusunod ng kulay. Ano ba sinyo? Masaya ka pa ba nun? Hindi. Di ba? Bibili kayo ng appliances, siya masusunod sa brand. O, di ba? Paano ka pasasaya nun? Wala ka ng freedom to choose, pumili. Ang Diyos, ang isa sa pinakamasarap na kaloob na binigay sa atin ng Diyos, kalayaang pumili at magpasya. Hindi niya hawak yun. Pero, ibinibigay niya sa atin ang tama at mabuti, ang masama at maganda, good. Kaya, ganyan ang Panginoon. Now, let me begin 3 facts that we must consider na dapat nating isalang-alang if we are to overcome, to handle temptation. First is consider God's judgment. Tandaan niyo lagi sa Bible, ha? Do not underestimate sins. In every single act of sin, meron po lagi ang kabayaran at katapat. Maaaring hindi ngayon, kung sino man yung gumagawa ng kasalanan, naninira, at kung tayo man sa atin na mismo galing ang ginawang kasalanan, mga kapatid, sa labas o galing sa iyo, time will come, you will reap what you sow. That is the law of nature. Hindi man ngayon, maaaring sa sunod na taon, o sa isa pang taon, pero darating at darating pa rin yun, mga kapatid. Kung hindi tayo makakaligtas doon sa law of nature na yun, but even in spiritual principle of God, tanggapin mo lang, i-accept mo lang kasi pag tinanggap mo yun, may magbabago sa buhay mo, may matututunan ka, at lalaya ka. Ang problema lang kasi sa mga taong nahuhulog, nagarapak, nagkakasala, hindi nila matanggap eh. Akala nila wala ng chance, akala nila wala ng pagkakataon. Hindi, ang Diyos ay hindi nauubusan ng pagkakataon o chances, opportunity. Lagi siyang nagbibigay. Nasa atin na lang yung kung hindi tayo tumatanggap. Consider God's judgment. Isa lang alam natin yung ginagawang pagkabayaran o paghatol o yung kapalit na ginagawa ng Diyos. God is a God of justice. Hindi niya palilagpasin yun. Maaaring mag-i-enjoy ka ngayon dahil hindi dumating, pero baka sa sunod ng taon, mabulaga ka, ayan na, dumating na. Kasi ang Diyos, imagine, ang ganda-ganda ng ginawa mo, tapos sinira ka ng ibang tao, ahayaan lang ba ng Diyos yun? Hindi. Gano'n ang Diyos ng paraan. Kaya, kung wala kang lakas, wala kang power and authority, dahil nakargabyado ka, sinira ka, huwag kang mag-alala. Mas malaki ang ganti ng Diyos. Kaya may mga taong pinagpapaubayan nilang nila sa Panginoon. So, James chapter 1, verse 14 and 15. Ang sabi dyan, when tempted, no one should say, God is tempting me. Verse 14, but each person is tempted when they are dragged away. Napansin niyo yan? Kapag siya ay napapatangay, when he is dragged away. At verse 14, dragged away by their evil desires. Napapatangay sa kanyang masamang pagnanasa. At tinan nyo, dyan ako kukuha ng proseso kung bakit nagkakaroon ng temptation. Verse 15, then after na dumating yung kanyang desire, yung kanyang masamang pagnanasa, ang sabi po ng verse 15, it conceived, manganganak ito ng kasalanan. At yung kasalanan naman na yun na
isinilang, lalago, at pagkatapos magdadala ng kamatayan. Hindi kamatayan lang sa flesh, ha? Kamatayan sa espiritu. Kasi nilikha tayo ng Diyos na mayroong espiritu. Now, God does test us. God does test us. Bakit? Kasi sinusubok niya tayo, mga kapatid, pero hindi niya tayo tinutukso. Ulit-ulitin ito. So it is He who turn our circumstances or occasion of testing into temptation. Kasi kung minsan ang Diyos, yung ating mga nararanasang mga problema, mga pagsubok, pwedeng gamitin niya ng Diyos para i-test ka without our knowing, katulad ni Job, ang dami niyang mga problema at pagsubok na dumating, hindi niya alam, sinusubok pala siya ng Diyos. Kaya pinapasumpa ng asawa niya si Job sa upahin mo na ang yung Diyos, huwag ka nang magtiwala sa Kanya. So, ganyan ng Diyos. He tests us, but He does not, and He cannot tempt us. Susubukin ka lang niya, mga kapatid. In fact, at the end, yung pinagdadaanan mong temptation, problema, pagsubok o trials, dadalhin niya po yun sa blessing sa buhay mo. Kaya, yung mga nagtatagumpay sa trials at sa temptation, at the end, umaani sila ng mga blessings. Mayroong blessing ng binibigay ang Panginoon. Now, ang temptation is an opportunity maka-accomplish ka ng mga magagandang bagay, good thing in a bad way, out of the will of God. Ito minsan ganito ang Diyos, ang kanyang pamamaraan. Sometimes God accomplishing the good things in a bad way. Minsan, kung may gustong gawin ng Diyos sa buhay mo na magandang bagay, padadaanin niya sa pangit. Kasi tayo, expectation natin, pag mga magagandang bagay, pag mga magagandang blessing, magagandang instrumento rin. Sino nga ba ang mag-i-expect ng maganda na manggagaling na dadaan sa masasama at pangit? Diba? Walang ganun, diba? Iba ang expectation natin. Iba yung inaasahan natin. Minsan ang Diyos, kung gusto niyang gumawa ng maganda sa buhay mo, patadaanin ka niya muna sa mga gusot-gusot. Kaya tama si Don Moen sa kanyang kanta, He works in our ways that we cannot see. Yung God will make a way. God works in our ways that we cannot see. Hindi natin nakikita, hindi mo maiintindihan. Bakit namatay? Namatayan ng anak? Bakit ka nawalan ng trabaho? Bakit ka nagkasakit? Bakit ka na-bankrupt? Bakit ka nagkautang? Imagine, na-realize mo at the end nang ikaw ay nakalagpas doon at nagtagumpay ka dahil you handle with care, you handle with patience and wisdom, doon mo na-realize, Panginoon, salamat kung hindi dahil sa mga pagsubok ngayon na dumating sa buhay ko. Hindi ako matatag ngayon at hindi ako nagtagumpay ngayon. You see, He accomplishes the good things in a bad way. Ganyan ang Diyos. Huwag kayo laging mag-e-expect na ang Diyos ay gagawa sa inyo sa mga magagandang bagay lagi, and sometimes in a bad way. Kaya sa Diyos, walang bad day. Buhay ba kayo? Yes! Every day is a good day. O kasi, God works together for our good. Sa atin siguro, sa pananaw at tingin ng iba, bad day yun, pero sa Diyos hindi. Now, tingnan niyo po. Sabi ni James, describe this process of sin in 4 stages. Tingnan niyo, paano ba napoproseso itong kasalanan nitong tukso na ito? Sabi niya sa verse 14 and 15, di ba? Binasa na natin yung kanina. Hinighlight ko. Drag away, evil desire, pagkatapos, gives birth to sin, at pagkatapos is, ano yung panghuli? Yung panghuli is, gives birth to death.
Una is evil desire. Listen. Alam niyo, ang Diyos, hindi siya AJ. Giniginaw na po kayo, ha? Konting please. Pwede po kayong lumipat. Pag hindi nyo kaya, pwede kayo lumipat. Saan nagsisimula evil desire? Listen, ha? Walang tao na walang desire, eh. In fact, desire is a gift from God. Kasi kung wala ka ng desire, abnormal ka na, no? Lahat ng tao may gusto, may hilig. Kaya nga lang, ang ibinigay sa atin ng Diyos ay normal desire. Ano ba ang normal desire? Halimbawa sa pagkain, kumain ka lang, huwag kang maging matakaw. Ganun ang ibig sabihin nun. Oh, eating is not a sin, but gluttony is a sin. And that's evil. Ang dami pang kakain, bakit mo inuubos? Baka maimpacho ka nun. Mga kapatid, ang sex ay hindi masama, but outside the marriage, it is a sin. Marriage is not a sin, but marital sex outside the marriage is a sin. That's his desire. Napansin nyo? Mga kapatid, sleeping is not a sin. Ang magpahinga at matulog, hindi kasalanan. Pero ang slothful, pagiging tamad, kasalanan po yun. Bakit? Gusto mo yung likod mo laging nakatingin sa kama, sa higaan? Tumayo ka, magbanat ka ng buto, kasalanan niya. Diba? Tama ang magpahinga, pero yung lagi ka na lang nagpapahinga, iba na yun, mga kapatid. So, yan ang sinasabi ni James. That's the process, ha, mga kapatid, ha? Tignan niyo yung process dyan is, St. James described the process of sin in 4 stages. Evil, desire, and the second one, entice. Pag naiinganyo ka, na-entice ka, inaakit ka. Kaya nga mga kapatid, tinan po ninyo, ha? Wala namang lugar na hindi ka aakitin lagi ng diablo, eh. Saan ka pupunta para hindi ka matukso? Sige nga, aber nga, sa lugar pwede pumunta yung hindi ka matutukso. No, lakas ng temptation sa church. Bakit po? Ha? Talaga namang dadayain ka ng demonyo ng diablo dahil alam niya na nasa loob ka ng simbahan, pero pag wala, nasa labas ka ng simbahan at nag-aaliw ka ng outside the will of God, sabi ni Satan, hindi ako mag-aalala dyan, akin ang ito. Ang pinag-aalala ko yung nakaupo doon at nakikinig ng seryoso. Ganun si Satan, eh, no? Another one is disobedience. Listen. Kapag merong pagsuway o rebellion, mga kapatid, it gives birth to sin. Halimbawa, tinutukso ka. Kung tinutukso ka, hindi nangangahulugan, wala kang kalayaang pumili, magpasya, at tumanggi o umayaw. Pag sinunod mo ang evil desire mo, napatangay ka, dahil sinuway mo ang gusto ng Diyos, magkakasala ka ngayon. Doon pumapasok ang kasalanan. And the last one is death. At yan ang pinakamatindi. Because when man is tempted and give in and entice and disobey God, then it gives birth to sin, and that sin leads to death. Parehong-pareho po yan sa sinabi ni St. Paul sa Romans 6:23, for the wages of our sins is death. Ang kabayaran ng ating kasalanan ay kamatayan. Naalala niyo po sina Adan at Eva. Sabi ng Diyos sa kanila, pwede niyong kainin lahat ng bungang kahoy sa paraiso. Huwag lamang dyan sa gitna ng paraiso na may puno na mayroong bunga ng mabuti at masama. Mayroong fruits of good and evil. And the moment you eat of it, you will surely die. Sa sandaling galawin yun, kainin niyo yun, kayo'y mamamatay. And verse 1 in Genesis chapter 3, sabi ng serpent, ni Satan, saan yung ahas, sabi niya, now the serpent was more crafty than any of the wild animals of the Lord God had made.
He said to the woman, did God really say you must not eat from any tree in the garden? Sinabi ba talaga ng Diyos na huwag niyong kakatinin ang bungang kahoy doon sa garden, sa halamanan, sa paraiso? Sabi ng babae, yun ang sabi sa amin, hindi totoo yun. Sa katunayan, pag kinain niyo yun, kayo ay magiging katulad ng inyong Diyos. Hindi na kontento si Eva at si Adan sa paglikha sa kanila ng Diyos. Di ba tinutokso na sila? Habang tinutokso sila, hindi totoo yun. Ang sabi ng Diyos, hindi ganon. Hindi totoo sinasabi ng Diyos. Now, tingnan niyo po. Maaaring inaakit siya ng serpent, ng ahas, na tinamo, ganda-ganda ng kulay, ang kintab-kintab, ang tamis niya, ang lutong, ang sarap-sarap niya. Nakita ninyo, ina-attract siya. Nang makita ni Eva, sabi dyan sa may verse, I think, verse 5, for God knows that when you eat from it, your eyes will be open, sabi ng serpent kay Eva. Dahil alam ng Diyos na kapag kinain niyo yon, mabubuksan ng inyong mata at matutulad kayo sa Diyos, knowing good and evil. During that time, hindi pa sila nagkakasala. They don't know what is good and evil. Alam niyo kung bakit? Ang nasa isip lang nila ay ang glory ng Diyos. Hindi nga nila alam bubutubad sila. Kasi nga hindi pa nabubuksan ng kanilang mata. Mata ng understanding. Ang alam lang nila, yung kalwalhatian ng Diyos. They were crowned with God's glory. Wala silang damit, pero no malice, no evil, wala. Kaya nang magkasala sila, dinabuksan ang kanilang paningin. When the woman saw the fruit, verse 6, when the woman saw the fruit, sabi ng verse 6, nang makita ng babae ni Eva, ang puno was good for food. Wow, sarap naman kung kainin. Sarap-sarap. And pleasing to the eyes. Ang ganda, kumikintag-kintab, ang ganda, mapula-pula. And desirable for gaining wisdom, she took some and ate it. She also gave some to her husband. Napansin po ninyo? Pinaakit siya, tinutokso siya, ang ginawa ni Eva, nang ma-attract siya, nang ma-drag away siya, nang siya po ay maingganyo, kinuha niya, kinain niya, binigyan niya ang kanyang asawa, at doon nagsimula ang kasalanan. That's the process. Yung binigay ko kanina. Evil desire, entice, disobedience, and yung gives birth to sin. Kaya doon nabubuo yun, mga kapatid. Ang temptation is, sa dulo niyan, lagi ang purpose niyan is to make you fall into sins and to make you worse para ilayo ka ngayon sa Diyos. Ganyan ang ginagawa ng Diablo sa buhay natin dito sa Macau. Marami siyang ginagamit na mga instrumento para tuksuin ka, para mahulog ka, magkasala ka, at mapalayo ka sa Diyos. When Adam and Eve tempted, at nang sila po ay nagkasala, tama ang sabi ng Diyos, the moment you eat of it, you will surely die. Namatay ba sila? Hindi. Nagkaanak pa sila, si Cain at Abel. Anong namatay sa kanila? Ang namatay sa kanila, yung kanilang relasyon sa Diyos. Sa Bible, pag sinabing death, it is not only physical death, but separation from God because of sin. Sakto. Pag nagkasala, it gives birth to sin. Sin gives birth to death. Ang daming taong naglalakad sa Macau, buhay, pero ang totoo patay. Buhay ba kayo? Amen. Dahil. Bakit? Because of that. Kaya consider, alalahanin nyo, anong judgment, anong hatol, anong punishment ng Diyos? Death. Nahihiwalay tayo sa Diyos. Ang hirap mabuhay ng hiwalay sa Diyos. Kahit saksakan mo lahat sa buhay mo ng pera, trabaho, damit, alahas, gadget, electronics, lahat saksakan mo.
Pero kapag sa harap ng Diyos, walay ka na, patay ka na, hindi ka mas kontento, masasatisfy. Dahil ang tunay na buhay nanggagaling sa Diyos, hindi lang sa material. Amen. Pangalawa is, pangalawang factor, we must reconsider if we are going to handle or overcome temptation is consider God's goodness. Isa lang alang mo rin yung kabaitan ng Diyos, yung kabutihan niya. Ang buti-buti, ang bait-bait ng Diyos, hindi siya nagbabago. Panahon lang, teknolohiya lang, tao lang, politics, economy lang ang nagbabago. Pero ang Diyos, hindi. Sabi ng James 1 verse 17, i-specify natin ito ha, i-elaborate ko ito, i-specify natin isa-isa. Every good and perfect gift is from above. Galing daw saan? Sa langit. Nanggagaling mula sa Ama, coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like shifting shadow. Hindi nagbabago tulad ng paglipat ng mga anino. Ang shadow nagbabago. Pag lumabas yung araw, ang shadow, pag lumabas ka, so pag morning, siyempre alam mo kung saan yung tatama. Pag dumating ng tanghali, lilipat yung shadow. Pagdating ng hapon, lilipat uli yung shadow. Ang Diyos is just like a heavenly lights who does not change like shifting shadow. Ang Diyos hindi nagbabago tulad ng anino na gumagalaw at lumilipat. Hindi nagbabago ang Diyos, lahat ng mabubuting bagay na kaloob galing sa Kanya. Anong gustong sabihin dito ni James? To overcome, to handle your temptation para hindi ka mamatay at mahiwalay sa Diyos at hindi ka maging successful ka, lagi mong iisipin ang goodness ng Diyos. Now, one of the enemy's tricks o Satan's tricks to us is to convince us that God does not truly love and care for us. Diyan lagi siya nag-uumpisa eh. Tingnan mo, kung mahal ka ng Diyos, bakit ganyan ang trabaho mo? Sila, tagal-tagal na, bakit kung mahal ka ng Diyos, tingnan mo, bakit hindi pa rin ang pamilya? Kung mahal ka ng Diyos, bakit nababaon ka sa utang? Mahal ka ba ng Diyos? Kung mahal ka ng Diyos, bakit hindi kayo magkasundo ng asawa mo? Kung mahal ka ng Diyos, bakit nag-aaway kayo, nagkakagulo kayo? Kung mahal ka ng Diyos, ba't wala kang sasakyan? Ba't wala kang bahay? Mahal ka ba ng Diyos? Ikaw naman, nga, kung mahal ako ng Diyos, bakit sipag-sipag ko naman? Bakit hanggang ngayon, ganito pa rin, average ko, ganito pa rin ako? Ang gagawin ng Diablo, sasaksakan ka lagi ng pagdududa na ang Diyos hindi mabuti. Na hindi siya nagmamahal sa iyo, hindi siya nagmamalasakit. Kaya naman tayo, napakalakas ng tukso ng alin? Ng self-pity, insecurity. Piling mo ikaw ng pinakakawawa. Hindi ka pa ang pinakakawawa, bakit hindi ka pa namumulot ng mga pagkain sa basurahan? Amen? Amen. Ang ganda-ganda pa ng kalagayan mo, piling mo lang yun. Makita mo? Ilang taon ka na sa Macau? 25 years, at tinan mo. Yung iba may malaki ng ipon, may negosyo na. Ikaw, ayun, papagod ka pa rin. Kuskus ka pa rin ng kuskus ka ng lababo sa katinodoro. Palagay ko, hindi ka mahal ng Diyos. Mahal mo ba ako, Lord? Bakit na 25 years na ako? Kuskus pa rin ako ng kuskus dito. Dapat, napapansin niyo po? Just like the tricks kay Eva at Adan. Kung mahal kayo ng Diyos, bakit niya binabawal sa inyong kainin yan? Gusto kayong gutumin ng Diyos, mahal kayo ng Diyos, bakit ayaw pagalaw sa Kanya? Ayaw pagalaw sa inyo, ba't ayaw kainin? Kung mahal kayo ng Diyos. The same tricks to Jesus, na si Jesus ay nagpa-fasting, sabi ng 40 days and 40 nights, sabi ng Diablo, if you are the Son of God, turn this stone into bread. Kung talagang anak ka ng Diyos at mahal na mahal ka niya, ikaw ang anak ng Diyos. Bakit ka nagpapakagutom? May power ka, gawin mo itong hamburger, itong mga batong ito, gawin mo hamburger. Napansin po ninyo? That's the tricks. Once of Satan's
tricks or strategies. Once we start, pag nag-umpisa na po tayong magduda sa kabutihan ng Diyos, we will be attracted to Satan's offer. Tandaan ninyo. Kaya po tayo nakukuha ng diablo, ng demonyo o ng tukso, nagsisimula yan sa pagdududa mo sa kabutihan ng Diyos. Kaya pag pumapatol, papasya, nagdidesisyon, napatulan, tanggapin, yakapin. Kasi maaring nagdududa ka na mabuti sa iyo ang Diyos. Mga kapatid, hindi patience, perseverance. Kailangan mo ng ganong katangian para hindi ka ma-attract ng diablo, ng kaaway. At higit sa lahat, huwag mawawala sa puso't isipan mo yung kabutihan ng Diyos. Ganyan si Satan. Kaya don't forget the goodness of God. God's goodness, hindi yan nagbabago. Isa-isahin natin. Tingnan niyo po yung the approach of Satan to it, na ano ko na yung kanina. The goodness of God is a great barrier. Ito ang isa sa pinakamagandang barrier o blocks para hindi tayo matukso. Hindi tayo makuha ni Satan. Siya yung nagbablock, mga kapatid. Siya yung humaharang doon. Kaya pag meron tayo niyan, lagi mong naiisip ang buti-buti sa iyo ng Diyos, kahit pa may problema ka, may pagsubok ka, kahit pa naghihirap ka, hindi naman siya nagbabago yung goodness niya, nandoon pa rin. Maaring sinusubok lang ako, tinitest lang ako. Then, yun ang magiging hadlang, harang, barriers against yielding para ikaw ay manangan sa temptation. Listen, lahat ng taong laging kinukonsider yung kabutihan ng Diyos, nagkakaroon sila ng contentment kasiyahan. Kasi ang buti ng Diyos sa kanila. Yung mga taong discontented, hindi mapakali, hindi makontento, walang kasiyahan, mga taong nakakalimot sa kabutihan ng Diyos. Kapag tayo ay may problema at pagsubok at naghihirap tayo, it does not mean God is not good. Good pa rin siya. Every good and perfect gifts comes from above, comes from the Father of lights. Sabi po ni James sa verse 17. Now, tingnan niyo po once we start God's goodness, we will be attracted to Satan's temptation. James 1, ulitin ko, verse 17. Every good and perfect gifts comes from above, come down from the Father of lights, who does not change like shifting shadows. Hindi siya nagbabago. Tingnan niyo po. Si James, pinakita niya rito, una, yung present niya na katotohanan about God's goodness. Goodness is God gives only good gifts. Ang Diyos, siya lang lagi ang nagbibigay ng mabuting kalooban. Tandaan ninyo, basta masama hindi galing sa Diyos. Every good gift comes from God. Lahat ng dumarating sa buhay natin, mabuti yun para sa atin. Kahit nalugi ka, mabuti pa rin yun. Mabuti yun sa'yo. Dinaya ka, ginawang ka ng masama, pangit. Sa tingin lang yung iba, pangit, masama. Pero mabuti pa rin yun. May purpose kasi ang Diyos eh. Amen. Tandaan ninyo na dumarating sa ating buhay ng mga negative, may purpose ang Diyos sa buhay natin. Amen. The way God gives is good. Yan ang gustong sabihin ni James. Lahat ng binibigay ng Diyos sa atin, mabuti. And He gives constantly. Pag nagbigay ang Diyos, hindi siya nagbabago. Mapapansin po ninyo ang Diyos, pag ang mga kaloob niya sa atin, hindi nangangahulugan na iniiwan niya, pinababayaan niya tayo. Kung ano yung binibigay niya sa atin noon ngayon, yung pa rin ang ibinibigay niya. Kung ang Diyos magbabago sa mga binibigay niya sa atin, baka ang buhay natin ay mapariwara tayo, mapalayo tayo. Tingnan ninyo,
Araw-araw ba binibigyan ka ng Diyos ng hininga at lakas? And that is constantly. What He gives to us, constantly. Hindi niya inihinto, hindi niya tinitigil. Pakiramdam mo lang yun na parang iniwang ka na, parang pinabayaan ka ng Diyos. Pero ang totoo, at the back, behind your understanding, nandiyan dyan ng Diyos na nagmamasid sa iyo, hindi ka niya pinababayaan. Amen? The way God's gift gives constantly, and the last, God does not change. Consider the goodness of God. Bakit? Because He does not change. Hindi siya nagbabago. It is impossible for God to change. Imposible yun. And He cannot change for the worse. Bakit? Banal siyang Diyos eh. Paano siya ang Diyos magbabago para sumama? Ang Diyos ay katangian niya holy. At imposible rin naman, He cannot change for the better because He is already perfect. Paano mo sasabihin ang Diyos ay naging mabuti? Ibig sabihin, evil pala siya dati, hindi pala siya perfect. God is a perfect God. Kaya ang Diyos, hindi siya nagbabago. If God does not change, i-consider mo ang kanyang goodness. Punta ako kay David. Alam niyo ba kung paano natukso si David? Alam niyo kung paano siya natukso? Sa 2 Samuel 12 verse 7 to 9. Sabi ng propeta Nathan kay David, "You are the man. This is what the Lord, the God of Israel says." Kasi, pinakaalaman niya yung asawa ng kanyang sundalo na si Uriah, ang pangalan, si Bathsheba. Itinaya niya sa gera si Uriah at sinabi sa kanyang general, iunan niyo sa labanan para mamatay, para mapunta sa kanya si Bathsheba. In short, nagbalak siya ng evil, nagbalak siya ng masama, and he committed adultery, and he committed crime. Yan ang sabi ng propeta. Verse 8, I give you master house to you and your master wives into your arms. I give all Israel and Judah, and if all this had been too little, maliit lang ito kung ikukumpara, I would have given you even more. Mas bibigyan kita ng mas marami pa dyan. Why did you despise the word of the Lord by doing what is evil in His eyes? Bakit mo binaliwala ang kabutihan ng Diyos at ang ginawa mo ay masama, evil sa kanyang mga mata, sa kanyang paningin? You struck down Uriah the Hittite with a sword and took his wife to be your own. Hindi siya nakontento, mula sa shepherd boy, ginawa siyang hari, binigyan siya ng palasyo, binigyan siya ng kayamanan, binigyan siya ng talento. Ang daming binigay na matamang at mabuti sa kanya. Dapat lunod na siya nun. Lahat binigay na sa kanya ng Diyos. Pati ba naman yung asawa ng iba? Pinakialaman mo ka. Tanong, hanggang saan kayo makokontento para hindi na kayo makialam ng iba? Isip-isip. Hanggang saan kayo titigil at ihinto para masabi ninyo ang buti-buti ng Diyos para hindi na kayo mag-inggit at manira ng iba? Mga kapatid, pag hindi mo kinonsider ang kabutihan ng Diyos sa buhay mo, it will lead you to temptation, just like David. Amen. Lord, salamat po, nakakain po kami, salamat po, may trabaho ako. Salamat po, Lord, nababayaran po namin yung mga bills namin. Salamat po, Lord. Kung may sakit-sakit lang, mga dagdag-dagdag lang, Lord, siguro lang. Salamat po, ang buti-buti mo sa amin, ang bait-bait niyo. Hindi ka na makakapaghangad pa ng ibig. Bakit? Kasi ang buti-buti ng Diyos eh. Baliktariin natin ngayon. Si David naman. No? Si David yun po ang dahilan kung bakit siya natukso. Si Joseph naman, baliktariin natin ha. How Joseph overcome temptation. Sabi ng Genesis 39 verse 7 to 9. And after a while, his master wife took notice of Joseph and said, Come to bed with me. Nang si Joseph ay nandoon na siya sa Egypt, slave siya ng kapitan ng Egypt na si Potiphar. Ang asawa ng kapitan ng Egypt na si Potiphar, kasing ganda ni Gretchen. Pasensya na kayo kasi nung time ko kasi yun ang maganda eh. Hindi kasi ako updated eh.
Wala akong maisip pa, pasensya na kayo. Alam ko maraming maganda sa inyo eh, pero yun ang version ko lang. Halika, boy, halika dito. Wala si boss mo, nasa trabaho. Ako lang dito. Ayun, maraming beses na ginagawa sa kanya yon. According to the history, during that time, nang si Joseph ay nasa Egypt, siya ang pinakagwapong binata. No wonder why the asawa of captain ng Egypt na si Potiphar, pati siya, na humaling kay Joseph. Gwapo kasi, siyang pinakagwapo, siyang pinaka-hot during the time of Egypt. And then, sabi ganon, but he refused. Ilang beses na tumatanggi si Joseph. With me in chains, he told her, my master does not concern himself with anything in the house. Everything he owns, he entrusted to my care. Lahat dito ang bait-bait po sa akin ng boss ko. Lahat pinagkatiwala sa akin. Pera lang po sa inyo. Tapos sabi niya sa verse 9, no one is greater in this house than I am. My master has withheld nothing from except you. Maliban sa iyo, hindi ka pinagkatiwala, lahat pinagkatiwala. Because you are his wife. Tingnan niyo yung kanyang respect, ha? How could I do such a wicked things? Paano ko magagawa ang ganitong kasamaan, ang ganitong kasalanan? Paano niya daw magagawa? Hindi niya nga magawa. Bakit? Kasi punong-puno siya ng kabutihan ng Diyos. Amen. Alipin po ako, pero ako po pinagkatiwala sa lahat ng alipin. Ako ang pinagkatiwalaan ng inyong boss. Hindi ko po ito may sisira. Hindi ko po ito kaya pagtaksilan dahil lang sa gusto ninyo, madam. Pasensya na po. Hindi ko rin ito kayang gawin kasi kasalanan ito sa harapan ng Diyos. Bakit hindi siya na-attract? Bakit hindi siya na-tempt? Kasi punong-puno siya sa kabutihan ng Diyos. Amen. May nagtanong sa akin, Brad, ang tagal mo nang naglilingkod, almost 34 years from 1990. Hindi pa ako ba kinatokso sa babae? Pag sinabi ko dito, mabubuking po ako. Marami pong temptation. Alam niyo po, marami po akong mga close friends na mga sisters. Hindi maaaring hindi ako matitempt. Matitempt ako, kaya nga lang, todo control lang, todo pigil lang. Kasi, imagine, ang buti-buti ng Diyos sa akin. Pag lumabas kayo sa kabutihan at hindi nilimot ninyo ang kabutihan at goodness ng Diyos, it will lead you to temptation. Sapat na yun eh. Dahil sa kabutihan ng Diyos, hindi ka makakagawa ng evil. Believe me. Pag damang-dama mo ang kabutihan ng Diyos sa'yo, kahit nagsasuffer ka at wala kang pera, hindi ka makakapangupin. Hindi ka makakagawa ng masama sa kapwa mo pag punong-puno ka ng kabutihan. Bakit may mga taong gumagawa ng masama sa kanilang kapwa? Bakit? Kasi wala yung kabutihan ng Diyos eh. Because the greatest barrier from temptation is God's goodness. Amen. Natukso ba si Joseph? Hindi. Bakit? Sapat na po, pinagkatiwala sa akin ng asawa ninyo, bait-bait po ng boss ko. Hindi ko po magagawa ito kahit magpumilit kayo magambay, maghubad pa kayo asawa. Parang ganun ang ibig sabihin. At wala nga. Hanggang sa gumawa ng drama itong si Gretchen. Pinablot niya yung damit ni Joseph. Sabay sigaw, narinig ng mga gwardiya ng palasyo. Nire-rape ako ng katulong. Di kinulong siya ngayon. He was false accused because of, nakulong siya, he was in prison, put into prison because of false accusation. At least, nakulong man siya, pero malinis pa rin ang conscience. And the last one, mga kapatid. Panghuli mga kapatid is consider the divine nature of God within you. Anong connection nito mga kapatid? Let us read verse 18, the last verse of our text reading. Sabi ng verse 18,
He chose to give us birth. Pinili niya tayo na bigyan ng pagsilang o kapanganakan through the word of truth. The word of truth is the word of God. He chose. Pinili niya tayo, hinirang niya tayo to give us birth through the word of truth. That we might be a kind of first fruits of all He created. Upang tayo daw ang maging unang bunga o panganay sa lahat ng kanyang nilikha. Kung titingnan po natin yung ating steps, itong barrier nitong temptation na ito, it says, sa una, ay God says to us, look ahead. Beware of God's judgment, God's punishment when you give into temptation. Yung pangalawa, di ba, about sa goodness of God, look around and see how good how good God to you. Itong pangatlo, na step na ito, nagsasabi sa atin, look within. Tingnan mo ang nasa sayo. Ang ibig sabihin dito sa atin ng Panginoon is, nang tinawag ka niya, pinili ka niya, at tinawag ka niya, binigyan ka niya ng bagong kapanganakan. Amen. He gives us birth through the Word of God. Nagbabago ang tao sa pamagitan ng pagtawag at salita ng Diyos. Amen po ba? Amen. That's it. Doon nagbabago. The nature, our nature of the person who are called and changed by God, first, it is divine. That is the work of God. Trabaho yan ng Diyos eh. Kahit pilitin ng isang taong magbago ng magbago, pwede siyang magbago, pero matagal na siguro yung 2 weeks, 1 week, pero pagdating pa rin, babalik at babalik pa rin siya sa dati niya. Bakit? Kasi sa kanya yun eh. We cannot manufacture new life. Believe me, walang gobyerno, walang salapi, kayamanan, o technology. Sa panahon ngayon, kahit marami na tayong mga high technologies, mga kapatid, hindi niyan kayang makapag-manufacture, makapag-produce ng new life. Magtataka kayo, dapat high technology na tayo, di ba? Wala na, bibira na lang, konti na lang ang manual. Di ba dapat ang tao nagbabago? Hindi, lalong sumasama. Bakit? Ba't lalong sumasama? Eh, dumami scammers eh. Buti pa nung wala pang mga cellphone, wala pang mga internet, wala pang online. Ang mga nandadaya lang noon, siguro yung mga chismosa, mga gano'n. Pero ngayon, sa dami ng technologies, ang daming scammers. Hindi pa rin nagbabago. The more naging high technologies is the more na naging corrupt and evil. You see the difference? We cannot generate our own spiritual birth. That is, it is divine. It is through God's Word. Sa salita lang yan ng Diyos nang nangyayari. Kapag ang isang tao tinawag ng Diyos, nanalig sa Kanya, babaguhin siya ng Diyos. Ang Diyos ang gagawa sa Kanya. It is the Word of God. New birth, change life, transformation is the Word of God. Mahirapan kayo. Huwag kayong, kaya ka mag-aasawa, kaya mo tinanggap ang pag-ibig ng asawa mo para alam mo dahil ikaw babaguhin mo siya. Wala pang nangyaring ganun, hindi totoo yun. Na nabago ka dahil sa asawa mo. Hindi, walang ganun. Walang nagbabago dahil sa kanyang asawa. Sa katunayan, sumusungko nga iba, kaya hindi nila mabago. Hindi, ang nakakapagbago lang sa isang tao, yung encounter niya sa Diyos, yung pagtanggap niya sa Diyos. Bibigyan siya ng bagong nature from human birth. God, bibigyan siya ng Diyos ng spiritual birth. It is through the Word of God. Just as human birth, it requires 2 parents. Pag pinanganak ka, kailangan nyo ng tatay at nanay. Pero, pag ipinanganak ka ng Diyos, ang kailangan ay salita ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos. Magkasama yon, trabaho yun ng Diyos. Sa Bible, kaya mapapansin natin, parehong ginagawa, nangyayari, may katapat. Ganon din ang Diyos. God declares, God's pronounce or declares in the Bible or throughout the Bible, God rejects the firstborn. Ang ibig sabihin, tinatanggi ng Diyos,
Nire-reject niya yung old birth mo, yung luma mong kapanganakan mula sa nanay at tatay mo, kaya ka pinanganak, kaya tayo pinanganak. Ang tinatanggap niya, ang ina-accept niya at nakalulugod sa kanya, yung second birth. Amen. Kaya nga yun ang sabi doon eh. Sabi ganon, tayo pinhiling-hiran niya na ipingapanganak sa isa muli. Sabi doon sa verse 18, panganak muli sa pamamagitan ng salita ng katotohanan. Upang tayo'y maging panganay, first fruit, sa lahat ng kanyang mga nilikha. Tinan nyo, napansin nyo po yan? He accepted Abel and rejected Cain. Sino ang panganay? Di ba si Cain? Sino ang unang sinilang? Di ba si Cain? Sino ang pangalawang sinilang? Si Abel. Si Abel. Tinanggap si Abel, nireject si Cain. Yun ang ibig ko sabihin. Throughout the Bible, ang tinatanggap ng Diyos yung pangalawang kapanganakan. Hindi yung una. Yung una nating kapanganakan, simple, makasalanan yun eh. Hindi mo kayang baguhin yun. Pero yung pangalawa mong kapanganakan, yun ang tatanggapin ng Diyos. Tingnan niyo po, God accept Isaac and reject Ismael. Sino panganay? Ismael. Si Ismael. Si Ismael, galing yun sa katulong nilang si Agar. Sabi ng Diyos, kay Sarah manggagaling yung covenant, yung promise ko na anak na magiging anak mo, hindi sa katulong. Nauna ngayon itong babae. Siya ang nagpasya. Di, nangyari, nagkaroon ng problema sa pamilya. Nireject si Ismael, ang tinanggap si Isaac. Nakita nyo, isa pa. He accepted Jacob and rejected Esau. Sino panganay? Esau. Si Esau. Pero yung tinanggi niya, si Esau, ang tinanggap niya, si Jacob. Ang ibig ko sabihin, mas importante, acceptable, tolerable sa Diyos, ang pangalawang kapanganakan. Consider the divine nature. Para magtagumpay ka, ma-overcome mo ang temptation, isipin mo, hindi ka na dati. Hindi ka na luma. Wala na yung lumang buhay mo. Kaya po tayo nadadala, natatangay kasi doon tayo bumabase sa lumang buhay natin. Bago ka na, tinawag ka na, pinili ka na eh. Amen. Doon ka sumunod. Doon ka magpasya, doon ka magdesisyon sa mabago mong buhay. How do you do that? You have to feed yourself with the Word of God. Dahil tatangayin ka lang lagi ng dyablo ng tukso dahil mahina ang iyong physical life. Meron kang divine. It is divine. It is the product of the Word of God. Lagi niyong tatandaan. Kapag tinutukso ka ng dyablo, sabi ng dyablo, Jesus, kung ikaw talaga'y anak ng Diyos, gawin mong tinapay itong mga batong ito. Yes, alam ni Jesus, anak siya ng Diyos, kaya hindi siya pumatol kay Satan. Mga kapatid, consider your divine nature. Believe me. Ididisip ka ng diablo, a-approach siya sa iyo sa flesh, hindi dun sa spirit mo. Ang laging approach temptation ni Satan is lagi ang allurement, panunukso, pang-i-entice sa iyong physical. Diyan tayo mahina sa physical. Remember, si Adan, natukso. Pero, pag tinutukso ka ng diablo, ang approach niya lagi ay through the enticement of your physical, alamin mo na, Lord, anak niyo po ako. Lord, nananalig po ako, nagtitiwala po ako sa inyo. Wala na po ako sa lumang kong buhay. Bago na po ako. Kaya, ang gagawin kong desisyon ay yung nakalulugod, yung ayon sa iyo. Hindi na po ako babalik sa luma kong pagkatao. Ano yung luma mong pagkatao? Ang luma mong pagkatao ay puro papunta sa kasalanan sa tukso. How do you know a person is changed and transformed? Kasi ang nasusunod sa kanya, hindi yung lumang niyang buhay, kundi yung bago niyang buhay. Amen. Merong mag-asawa, merong tatay, may paborito siyang anak na babae pa, bata pa. Mag-birthday yung anak na babae. Sabi niya, Daddy, ang gusto ko pong regalo niyo po sa akin ay biik.
Hilig na bata yung biik. Alam niyo po, nagtaka yung tatay, sa dami naman ng aalagaan, pwedeng pusa, pwedeng aso, bakit biik pa? Alam niyo, request niya sa tatay niya, pinagkaloob, tapos pinatahian ng galing tubig. Tapos sinashampuhan, pinaliliguan, at kasamang matulog sa loob ng kwarto naka-air condition, kasama sa kama yung biik ng bata. Isang araw namasyal yung magtatay, namasyal sila sa park. Dala-dala ng batang babae, yung kanyang alagang biik. May laso pa, may damit pa, nilalagyan pa yun ng perfume. Tuwan-tuwa, naglalaro sila sa park. Maya-maya, nakakita yung biik ng putikan na may tubig na nakababad na may tubig. Pumaripas ng takbo yung biik. Pagkaripas ng takbo, naglublog, nagpasay doon, sa putikan sa may tubig. Hinabol ng tatay, hinabol. Sabi ng tatay, pinapaliguan ka namin, sinashampuhan ka namin, pinatahian ka pa namin ng damit at sa kama ka natutulog, naka-aircon pa. Baboy ka talaga. You know what? Because it is nature. Nature na yun eh. Bihisan mo man yun, takpan mo man yun, lagyan mo pa ng make-up, magagandang damit, kung ang nature niya ay baboy, baboy ay babalik ka na. Kaya lagi ka pa rin matutokso, lagi ka pa rin mahihila, lagi ka pa rin bibigay. Bakit? Nature mo kasi yun eh. Pero kung ganito stand mo, ganito tayo mo, hindi na ako yung dati. Wala na yung luma ko. Bago na ako. Kaya pag every time tinutokso ka, magkano kaya mo? Sabi mo, oy, Diablo. Hindi na ako tumataya ngayon, bago na ako. Dati yun, tumataya ako. Ganun yan. Ganun yan eh, dati yun. Kapag hindi mo i-consider, isasaalang-alang yung within you, the divine nature within you, because you are called and you are chosen by God, lagi ka ng bagsak ng bagsak. Dapat marunong kayong gumamit ng gano'n. Lalo na sa mga gano'n-gano'n. Sabi ko may sita ko, bago na ako, hindi na ako nagagano'n. Gano'n-gano'n na lang ako. Marunong dapat kayo tumangin because you have to consider the divine nature. Sa tatlong barriers na ito, consider the judgment of God, consider the goodness of God, and consider the divine nature within you. Hindi ka makukuha ni Satan. You need patience. You need to stand in the Word of God. Kahit anong mangyari sa trabaho niyo dito sa Macau, hindi kayo mahuhulog, hindi kayo magkakasala, at hindi kayo matatanay ng dyablo kahit 20, 50, 100 pa sila. If you consider these three things, consider the judgment of God, consider the goodness of God, and consider the new birth, the nature of God. And let us all tayo lahat ng aspects. By the way, ang ating pong ating pong provincial assembly formation po natin ay dahil maulan sa labas, doon na po tayo sa flat, sa house ni Galusya Dana. Alam mo po ba papunta doon? Kung hindi nyo alam, magtanong-tanong natin sa mga kasipagod po. Kunin natin ang ating mga dala, i-upload po natin, kasama natin mga prayer requests. Dakila Ama, aming salamat po, maraming sa inyo. Salamat po sa mga salita ninyong nagbibigay sa amin ng enlightenment, nagbibigay sa amin ng inspiration and courage to go on in spite of so many trials and temptation that are coming to us. Lord, salamat po ng marami. Binibigyan niyo kami ng kaliwanagan, Panginoon. Batid po ninyo, pati ng ninyo na kung gaano kami kahina, kung saan ang aming limitasyon at kakayanan. We need you, Lord, in our lives. Kailangan po namin ang inyong divine guidance, divine protection. But
bigyan niyo rin po kami, Panginoon, ng lakas na magdesisyon. Tumayo, manindigan sa inyong kabutihan at sa inyong bagong buhay na ibinigay niyo po sa amin. Salamat, Panginoon, dahil alam po namin sa lahat ng mga pagsubok, suliranin, tukso, o mga trials na nararanasan namin, lagi po kayong naglalaan ng gantimpala at rewards. Kaya, Panginoon, tulungan niyo po kaming mabuhay, lumakad at magtiwala sa inyo upang kami, Panginoon, ay maging matatag na Kristiyano sa mundo ito na napakaraming problema, tukso at kasalanan. Pagpalain niyo po lahat po ng aming mga prayers ngayong hapon ito. Hipuin niyo po ang bawat isa sa amin. Ang aming mga dala, ang aming mga gamit, higit sa lahat ang aming mga gifts and offering. Salamat, Panginoon. Ang lahat ng ito na aming tinatanggap mula po sa inyo. Turuan niyo po kami magkaroon ng contentment, satisfaction, and joy sa mga natatanggap namin sa inyo upang hindi po kami mahira ng kaaway na maghangad pa ng labas kalooban ninyo. At alam po namin na lahat ng mga nagtitiwala sa inyo, nabubuhay sa inyo, ay hindi niyo po pinababayaan. Kaya kayo po, Panginoon, ang aming pinagtitiwalaan na magbabalik ng lahat ng ito ng higit pa sa aming pangangailangan. Bless our employer, our work here in Macau, and our family, and bless us, our health, Panginoon, upang ito po ang magamit namin sa pagtatrabaho. Ang lahat po ng ito ay aming binabalik sa iyo ng may pagpupuri pa sa salamat sa lahat sa pangalan ni Jesus, ang ngalan ng Ama at ng Espiritu Santo. Amen and amen.